Siya nga pala guys, kung kailangan nyo mga electrical supply, kahit sa plumbing or mga hardware, dito kayo sa The Golden Warehouse pumunta. Sa Shopee, shop niya to sa Shopee. Kumbaga hassle free na, hindi nyo na kailangan pumunta ng hardware. Ganoon din naman or mas mura pa nga at saka quality yung mga binebenta nila kasi nakita ko naman okay siya. Kaya marirecommend ko siya sa inyo. Guys, welcome back sa channel natin at good day sa inyong lahat. Ito nga pala yung request video ni Sir Sariot Cudera kung paano maglagay ng fuse box sa line to neutral na connection. Guys, ito hindi ko na sana gagawin kasi madalang na nga yung gumagamit ng gantong fuse box sa ating bahay kasi kalimitan ngayon circuit breaker na. Kagandahan pati pag circuit breaker, mas tipid siya in the future. Although mas mura itong fuse box, pero kung titignan natin, mas makakatipid tayo kasi yung fuse box, every time na magkakaroon ng trouble sa ating linya o magkakaproblema, pumuputok itong fuse na to, then obligado nating palitan na siya or i-replace na. Compare natin sa circuit breaker na magti-trip off lang siya, then after natin gawin yung mga trouble or ma-detect natin kung sa may problema, pwede natin ulit siyang i-on. Yun yung advantage ng circuit breaker sa gantong fuse box. Papakita ko rin sa inyo yung wiring diagram niya before natin simulan yung paglilinya ng gantong line to neutral na fuse box or connection ng fuse box na papunta sa line to neutral. Ganito. Yan. Line to neutral siya guys. Ito yung neutral, yung walang insulation, tapos live, itong may insulation. Yan guys. Papunta sa ating service provider. Siya nga pala guys, yung pagkakabit ng ganyang service drop point papunta sa line side, tsaka itong service drop na galing sa ating service provider, request din yan or gusto rin makita yan ni Sir Danielo Mendoza. Maraming salamat po sa walang sawa nyong pagsuporta sa video ko at shoutout ko na rin guys yung mga walang sawang sumusuporta sa video natin. Yan guys yung kanyang wiring diagram. Ito yung electric meter natin. Tapos, yung live niya. Tapos neutral. Yung neutral na ito sa right side, ayan. Diretso siya dito sa ating fuse box. Ayan, neutral to. Tapos yung neutral natin, after niya sa fuse box, ko-connect din siya guys dito sa fuse box. Padadaanin din natin doon sa ating fuse. Hindi natin siya i-splice lang. Papakita ko sa inyo mamaya sa wiring niya. Tapos diretso siya dito. Yan. Connected papunta dito sa load natin or sa ating ilaw. Tapos yung ating live, ayan. Diretso siya dito sa switch. Ito yung switch niya. Switch no ating ilaw. Yan. Tapos, connected din yung ating outlet. Doon sa live, tsaka sa neutral. Then may ground siya. Yan. Yung ground, tsaka yung neutral, magkaiba guys siya na. Basta itong neutral, ayan. Yan yung 0 volts, tapos ito yung live, tapos ito yung ground. Yan. Yung ground kasi guys, hindi nyo pwede siyang i-connect sa neutral. Magkaiba yun. Itong neutral, galing din niya sa service provider natin, although 0 volts siya, lagi kong papaalala na current carrier din siya. Lalo na pagka may load na siya, meron na siyang current na nadaloy din sa kanya. Tapos itong ground, dyan naman itiyatapon yung mga power surge. Halimbawa, yung mga body ground ng ating appliances na nakasaksak sa outlet, kaya itong outlet,
connected din yung ground. Tapos, halimbawa, yung mga power surge ka, nabanggit ko sa inyo. Yung mga, di ba, halimbawa, ang ating kuryente, 220 lang naman, expected natin, 220 to 240 volts, ang kalimitan. Pag naghalimbawa, nag 260, 280, yung mga sobrang yun dun niya itatapon dito sa ground. Kaya napaka-importante na meron tayong ground. Kinonect ko din tong ating meter base, ayan. Yan. Yan guys, yung pinaka-wiring diagram niya. Okay, simulan natin yung wiring niya or pakita ko na sa inyo yung wiring ng ating fuse box na connected sa line to neutral. Ayan guys, bale yung linya nung ating line to neutral. Pero kahit line to neutral siya, nilagyan ko siya ng ground dito, ayan. Kailangan din may ground or naka-ground tong meter base natin. Pero pagdating niyan dito sa taas, doon sa service entrance natin, dalawa lang siya kasi kalimitan naman pag line to neutral lang service provider natin, ito lang yung service drop niya, ayan. Isang live, tsaka isang neutral. Although guys, ito 0 volts yan, pero wag nyo pa rin i-attempt na hawakan siya kasi kahit 0 volt yan, current carrier pa rin yan, lalo na pag ginagamit natin yung may karga na siyang load. Yan, ganito lang yung ating service drop ng service provider natin. Ayan, papunta yan doon sa service provider natin. Yan, ito yung 220 volts, tapos ito yung 0 volts, kumbaga yung neutral, tsaka yung live. Tapos yung white natin, ang gagawin nating neutral. Tapos yung black, yung ating live. Ayan. Papunta siya dito sa meter base. Tapos yung meter base natin, sa right side, itong neutral, yung white. Lagi nyo tatandaan guys, yung neutral, kung saan nakalagay, ba sa right side, which is lagi naman dapat sa right side siya, doon din yung kabila, yung neutral niya. Huwag nyo siyang pagpapalitin. Tapos ito naman, yung ating live. Ayan, papunta dito. Tapos, dito. Tapos ito yung ating fuse box. Ayan, although itong fuse box guys, paalala ko nga ulit, madalang na yung nagamit ito. Pero syempre, pinagbigyan lang natin yung request ng ating video requester. Ayan, ito guys yung neutral niya, yung white, dito sa right side. Kahit line to neutral to, maganda pa rin na dumaan sa fuse or sa breaker para kumbaga mas safe tayo. Halimbawa, nagka-problema yung ating linya sa bahay or yung load natin, meron pa rin sa kanyang magkakat ng current. Itong fuse, ito yung magsisilbing kumbaga puputok siya or magbabasted siya kapag ka nagkaroon ng problema. Compare natin sa breaker, magti-trip off lang yung ating circuit breaker. Yun ang pagkakaiba ng circuit breaker tsaka fuse box. Ayan, tapos ito yung ating live. Ayan, tapos yung ground natin, diretso dito, papunta sa ating terminal lug. Ayan. Itong terminal lug, kaya nilalagyan natin to, connected naman siya dito guys, ayan, sa ating fuse box. Kaya nilalagyan siya dito ng terminal lug para yung papunta dito sa ating load side, ayan, sa load side natin, nakakonect siya. Tapos, nakakonect din yung papunta dito sa ground. Ayan, pababa siya doon sa ating ground. Hanggang doon sa baba, sa ground rod. Connected na naman siya kasi copper itong ating terminal lug. Nakakonect na itong ating fuse box. Ayan. Bali yan guys yung ating linya ng line to neutral. Tapos, pagdating naman sa mga load natin, gagaya nitong paglalagyan natin ng outlet, meron din siyang ground, tapos yung white, yung neutral, tapos yung black, yung ating live. Tapos dito naman sa linya ng ating ilaw, ayan, ito siya guys, pataas. Ito yung kanyang switch, ayan. Yung switch niya, ang papunta sa kanya, itong live, ayan. Itong black na to, yung live, ayan. Tapos, itong dilaw, yan naman yung return natin. Yung return, yung galing dito sa switch, papunta lang sa kabilang side ng receptacle natin or bukilya. Tapos, ito yung ating neutral, yung puti. Doon siya sa sentro or sa gitna ng ating receptacle nakakabit. Yan. Galing na siya dito, diretso lang siya, hindi siya ko-connect dito sa ating switch. Pababa, so yan, diretso dito sa ating square box na nakatap naman dito sa papunta sa fuse box. Yan yung magiging linya ng ating line to neutral. Ayan.
Guys, ito naman yung outlet natin. Yung pang line to neutral. Pagkakabit niyan, meron niyang nakalagay dito or sign na N, yun yung neutral. Ito yun. Tapos dito sa kabilang side, yung live. Susundin niya yan pag line to neutral yung ating connection. Kasi, yung ating appliances, kalimitan yung plug nun, may mataba. Yung mataba doon sa neutral, tapos yung payat doon sa, or manipis doon sa live. Ayan. Ganun din niya sa outlet. Ayan, malaki, kung mapapansin nyo, malaki yung sa kabilang side. Tapos, maliit yung kabilang side. Then, itong gitna, yan yung ground natin. Doon natin ikakabit yan. Ayan. Nakita nyo yung sign na arrow, guys. Ayan. Diyan natin ilalagay yung live, ground natin. Ayan, kabit natin. Ito yung ground muna. Doon nga sa gitna, guys. Ayan. Then, yung ating live. Tapos, yung neutral natin. Ayan, guys. Ganito yung connection niya. Ayan. Yung puti doon sa neutral, tapos yung black doon sa live, tapos yung green doon sa ground. Ayan. Kaya kalimitan, pagka ganito, maganda 3-prong na outlet na yung gagamitin natin kasi para nakakabit yung ating ground. Kasi yung iba, may ground niya, nakakabit naman dito, plastic to, guys. Useless din. Hindi rin, kumbaga, nagka-body ground yung ating appliances, tapos nakakabit dito sa utility box na plastic, hindi gagana yung ating ground or kumbaga walang silbi. Ayan. Kabit lang natin siya, guys. Tapos, kapag ganyang fuse box yung ating ginamit sa bahay, mas maganda maglagay tayo ng ganitong topping box or square box. Kasi, dyan natin, halimbawa, magdagdag tayo ng load. Dito lang tayo magdadagdag. Hindi dito sa fuse box kasi dadami yung linya ng ating fuse box, sisikip siya. So maganda, meron tayong ganitong square box or topping box para kahit magdagdag tayo ng linya, dito lang siya makaka-focus. Sa pagtatap naman yan, kahit hindi natin i-connect itong ground dito, pera na lang, guys, kasi meron mga square box or topping box na metal, yun, pwede nyo siyang i-connect yung ating ground para maiwasan din natin or para safe tayo. Yan, yung ground muna, guys, yung green. Ito, dadalwa yung ground niya, yung galing dito sa outlet natin, tapos papunta dito sa ating topping box. Kabit muna natin yung ating ground. Yan, plastic nga to, guys, kaya hindi natin ikakabit sa ground itong ating square box or yung pinaka-topping box natin. Guys, balutan din natin to ng wire nut kasi, guys, kahit ito'y walang current na nadaloy, itong ating ground, importante pa rin may balot to kasi hindi siya, delikado siya, kumbaga hindi siya safe pag napadikit siya dito sa ating live or sa neutral. Kasi yung neutral tsaka ground, hindi rin siya pwedeng magkasama, guys. Magi-spark yun, guys. Then, halimbawa, napadikit yung ating live. Magiging grounded yung ating linya. Sa inyo, sa dahilan kung bakit minsan ang taas ng ating bill sa kuryente. Kasi pag naging grounded yung ating linya. Ayan, tapos ito namang ating neutral. Mamaya ko siya ibabalik doon sa ating loob ng topping box para makita nyo yung pagtatap niya.
Yan, gamitan din natin siya ng wire nut para maimis. Yan guys, tapos ito naman ating live. Pag magtatap kayo guys, huwag niyong papabayaan na yung ating mga wire. Ambal, katap kayo sa mga junction box, mga gantong tapping box. Huwag niyong papabayaan na yung ating wire ay magsalasalabat na ganyan. Kasi pag to-troubleshoot no, napakahirap pag hila natin ng wire. Kailangan ganyan siya, ayan. Meron siyang kanya-kanyang pwesto, kumbaga. Kasi minsan, iba nakapulupot na ganyan. Pag hila nyo ng ground, napapasama to, yun. Kumbaga, mahirapan kayo, magiging magulo siya. Ayan, ganyan siya guys. So, ganda, maimi siya. Pag electrical tape naman yung gagamitin nyo guys, i-bend nyo lang yung dulo nito. Para pag bend niya, pag tape nyo, hindi siya nalabas. Kasi pag hindi siya nakabend, may tendency tumusok siya sa electrical tape. May nakalabas na copper, hindi siya safe pagka ganon. Kumbaga, prone siya na maka-ground. Ayan guys, ito yung pagtatap niya. Yan. Para maimis siya. Para pag nagkaroon ng magto-troubleshoot kayo, pwede nyo hilahin. Halimbawa, ipinasok nyo siyang ganyan, guys. Kasi nga, hindi siya sama-sama. Magto-troubleshoot kayo. Pag hilan nyo ganyan, ayan, iba-iba pa rin siya. Hindi siya nakabuhol na gano'n. Kasi minsan, pag ipit siya, mahirapan kayo mag-troubleshoot. Yan, lalagyan ko na siya ng cover. Tapos ikakabit ko itong ating outlet, switch siya itong ilaw. Tapos tetestingin natin kung meron ba siya, kung gagana ba siya. Okay, kabit muna natin to. Ito kasi, usually, nagkakabit guys, yung service provider natin. Kakabit ko lang siya kasi sa mga iba nating video may nagre-request kung paano ba itinatap yon or paano ano ba itsura ng pagkakalagay ng line to neutral. Ito kasi guys, ito yung 0 volts natin. Yung ating neutral. Dito siya nakakabit sa white. Yan. Yan. Tapos, gumagamit sila guys ng gantong solderless. Ayan. Sa pagtatap nun. Kunin nyo lang itong neutral natin. Itong white. Tsaka itong galing sa service provider natin. Kalimitan nito ginagamit nila wrench pag higpit itong solderless. Yan, ganyan siya guys. Tapos ito namang ating live. Ito yung 220 volts na. Yan. Ito 0 volts siya guys. Itong ating neutral. Dito siya sa black. Pag nag-apply naman kasi guys ng kuryente, service provider na nagkakabit nitong mula sa service drop dito sa papunta dito sa ating line side. Ito nga yung kung tawagin ay pinaka drop point niya. Service provider na nagkakabit dito sa drop point. Ayan. Ito kasi 220 volts na guys. Kaya maganda, may guantes kayo kasi hindi naman tayo magtatap nito, service provider pero pinakita ko lang sa inyo.
Ayan guys, tapos maganda niyan, biyabalutan talaga nila to ng rubber tape, tapos tsaka electrical tape. Ayan. Ayan, ganyan guys yun, yung live natin, tapos yung neutral niya. Galing dito sa ating service strap ng service provider. Ngayon, tetestingin natin to. Lalagyan natin ng bumbilya para matesting natin kung nagana siya. Pero, lagyan ko muna ito ng jumper guys. Kasi nung dati sa una kong video, or sa iba kong video, may nagtanong bakit daw meron ditong wire. Kasi po, wala akong electric meter dito. Nalagyan ko lang siya ng jumper para yung current nito, dire-diretso siya dito. Kasi cut yung current niya dito pagdating sa meter base. Lalagyan ko lang siya ng jumper. And guys, nilagyan ko muna ng jumper kasi wala akong electric meter dito. Tapos, lagyan natin siya ng bulb para matesting natin. Yan guys. Tapos, pwede nating i-on yung ating fuse box. Yan, buhay pala siya. Yan, on natin. Off. Yan. Yan guys, yung linya niya, nung line to neutral. Yan. Yung neutral, yung nasa right side, tapos live yung sa left side. Diretso siya dito, tapos ito yung ground natin. Yan, off ko na siya guys, para hindi masyadong maliwanag. Ayan guys, ganun lang yun, yung papunta sa service provider natin. Ito, nilalagyan din nila ng insulation yan, biyabalutan nila yan ng tape or rubber tape, tsaka ito, para safe. Kasi nga, yung service provider natin naglalagay niyan. Papunta dito sa ating meter, ayan. So yan guys, yung loob niya, ayan. Ito naman yung sa load side. Papunta dito sa ating square box. Nakakonect yung ating outlet, yung mga ilaw natin sa bahay. Kaya maganda, maglalagay tayo ng ganitong square box. Ayan guys, yun yung pagkabit ng fuse box sa line to neutral. Sana po meron kayong natutunan sa bidyong to at natulungan ko po yung video requester nitong bidyong to kung paano magkabit ng fuse box. Although, madalang na guys yung gumagamit ng ganitong fuse box. Pero, pinagbigyan natin yung request niya para matulungan naman natin siya. Kasi, hindi naman lahat ng, kumbaga 100% ng household, circuit breaker na yung ginagamit. Marami pa rin gumagamit ng fuse box sa ating bahay. Para magkaroon sila ng idea kung paano ba gumagana ito. At kung halimbawa, line to neutral, yun nga, mas maganda, idaan pa rin natin sa either fuse box, yung ating neutral, or sa circuit breaker para safe tayo. At halimbawa, magkaroon ng trouble yung ating linya sa loob ng bahay, yung mga ilaw, outlet, dumaan siya sa circuit breaker o sa fuse box, kumbaga, safe tayo na may magti-trip or may puputok na fuse. Kumbaga, mayroong magkakat ng current. Yan guys, maraming salamat po at sana po subscribe nyo na po itong channel natin na Uno Kenshin TV. Like nyo na rin, share, and click nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated sa mga video ina-upload ko dito at doon sa main channel natin na House Doctor Tutorial. At maraming salamat po at God bless po.